What's up, Coffee Coders? Nandito na tayo sa ating part 1 ng ating part 8 CSS course, which tackles about CSS transitions, timing functions, and properties. So CSS transitions allows element to smoothly change from one state to another over a set duration. So dito papasok yung smoothness or kung gaano siya katagal, kung ano yung mag-execute na animation at kung paano siya magdi-display from point A to point B. So yung point A defines a single property or single unit of time, kunwari 0 seconds, and then set B or yung point B, yun yung end time or kung gaano siya or ano yung may itsura niya kapag na-meet yung requirement or yung 100% and so on and so forth. Alright? So, sa syntax ito, transition, property, duration, timing function, and delay. Alright? So, sa property, meron tayong which CSS property to animate. So, kung ano yung may property na magiging or magiging affected dun sa yung syntax. And then, duration, gaano katagal yung transition na mangyayari. Timing function, kung ano yung magiging behavior nung property na yon at kung gaano ka siya katagal mag-execute, or let's say kung ano yung magiging direction nung property na hinandle mo. So define the speed curve of the transition. Then lastly, delay, kung gaano siya katagal mag-iintay bago mag-execute yung animation na yon. Alright? So let's start this one. So, nabanggit dito yung timing function. So, si timing function, may iba't iba siyang pwede maging value at yun yung pagpo-focus natin sa topic na ito. Sa timing functions, meron siyang 6. So, linear is in, is out, is in and out, and then cubic bezier. Pag sinabi natin linear, constant speed, ibig sabihin isa lang yung speed na nakadefine sa kanya. Alright? Pag is, starts slow, speeds up, then slows down. So, ito by default, yung timing function na nakaset sa bawat property mo. Alright? And the next one is in, starts slow, then speeds up. So, mag-start siya sa mabagal, tapos bibilis siya. Pabalik naman siya ng is out. So, mag-start siya mabilis, and then babagal siya kalaunan. Pagdating naman sa is in and out, kamukha lang siya ng is, which starts slow, speeds up, and slows down. Okay? Pero by default kasi, yung is the default value of the timing function. And then last one, cubic bezier. Dito, kung gusto mong mag-iba yung behavior or mag-iba yung speed nung iyong property or yung transition, pwede mong ilagay or pwede mong gamitin sa cubic bezier. So ito, x and y, and then followed by x2 and y, and then so start tayo. I-example natin to lahat. Alright, meron akong example dito na ginawa, no? So, meron akong CSS with timing function as title. Then, meron akong body. Nakalagay yung default na properties and values nila. Siyempre, gumamit ako ng display or display flex or flex box na property value. And then, meron akong box dito. So, yung box, yan yung nakaset sa mga child elements ko. Alright? So, dito, meron akong fade sa una. So, yung fade, eto siya. Okay? So, kapag ginover ko daw, ang opacity niya is 0.3. Then, kapag hindi ko siya in-hover, ang magiging opacity niya is 1 na merong is in na transition property. Alright? And then, BG change. Okay, so sa background change, which is ito, ang nakaset is transition background color 1 second is out. Alright? And then, meron siyang background color na blue. So, kapag di ako naka-hover, magkakaroon ng transition na is out. Tapos kapag shadow naman, magkakaroon siya ng back shadow na 0.8 seconds na magiging linear or constant speed lang. Okay, within 0.8 seconds, meron akong linear na makukuha ang transition property. Okay, so pag nag-hover ako, magkakaroon siya ng back shadow or ng shadow sa gilid na medyo dark blue. Alright, so ito yan. The next one is yung border. So, border naman is in and out. Or parang is lang na property and value pagdating sa transition. So, border for PX solid transparent. Border is red. So, sa pag-text naman, ito yung last. Okay. Transition cubic bezier. Or meron tayong ginamit na custom property and value. So, meron tayong
So, meron tayong custom speed curve na ginamit, yung 0.25, 1, 0.5, and then 1 ulit. Alright? Ibig sabihin, ito yung X, ito yung Y, X2, and then Y2. Alright? So, mag-execute siya within 1.2 seconds. Wala siyang delay. Wala akong nilagay na delay dito. Pero, try natin i-implement sa ito, fade. 3 seconds. Ayan. Tapos, kapag nag-over daw ako, magiging color yellow yung color ng text class natin. Ito. Alright? So, let's test this all. Ayan. So, number 1, refresh muna natin para walang daya. Okay. So, try natin mag-over sa fade. 2, 3, boom. Alright? So, may delay akong 3 seconds na ginawa doon sa ating class. Alright? Kaya nangyari, nagantay muna siya ng 3 seconds bago mag-execute yung animation. Okay? So, sa background color, okay, nag-color blue siya dahil at gumamit tayo ng ease out. Alright? Okay. So, sa pag-shadow, yan, nakikita nyo meron parang backdrop na nag-produce ng color, I think, dark blue. Okay. So, sa shadow, again, gumamit tayo ng linear or constant speed na property. Then, next one is yung border. So, border, lalagyan niya ng border yung element. Ang ginamit natin dyan ay is in and out. Alright? And then, lastly, yung text. Ayan. So, kung papansin nyo, hindi kagad na alis yung color kapag i-hover out ko siya. Unti-unti siya nag-fade out base sa ating specification for speed curve. Ito. Alright? So, yun yung iba't ibang examples pagdating sa timing function and then sa transition. Alright? So, yun lang for this topic. Let's proceed na sa ating part 2. Let's go.